Buko pandan flavor pa rin ng ice candy yung ginawa ko mga mare, pero with a twist na dahil nga nilagyan ko yan nitong ginadgad na gulaman. At una ko nga ginawa dyan, nagsalang ako ng tubig para nga lutuin itong gulaman powder na buko pandan flavor din. Una ko nga niluto talaga mga mare itong gulaman powder dahil kailangan pa nga itong patigasin bago nga gadgarin at ihalo dun sa gagawin nating ice candy. Madali lang naman magluto ng ganitong gelatin. Pagkatapos ko nga maluto yan, sinalin ko lang sa isang bowl at ito nagsalang na rin ako nitong tubig para nga sa gagawin kong ice candy. Habang hinihintay kong kumulo yung 3 litrong tubig na sinalang ko dun sa kawali, nagtunaw na rin ako dyan ng 1 cup na cornstarch at isang basong tubig nga yung ginamit ko sa pagtutunaw niya. Nung nakaraang paggagawa ko ng ice candy, kalahati nga lang yung nilagay ko, kaya ngayon buko pandan flavor pa rin yung ginawa ko para naman hindi masayang tong kalahating natira. Hinintay ko nga munang medyo kumulo yan mga mare bago ko nilagay yung enjoy milk, buko pandan flavor natin at sinunod ko na rin kaagad tong tinunaw kong 1 cup na cornstarch. Naglagay lang din ulit ako nitong buko pandan syrup na nabili ko lang sa palengke at marami ka nga pwedeng pagpilian dong flavor. Ito nga buko pandan yung pinili ko dahil ito nga yung flavor na gagawin kong ice candy ngayon. Nalagay ko na rin naman lahat yung ingredients dito sa niluluto kong gagawing ice candy, kaya naman hinintay ko lang kumulo yan at nilagay ko lang sa isang gilid hanggang sa tuluyang lumamig. Mga 2 oras din naman yung hihintayin ko para tuluyang lumamig yung niluto kong ice candy, kaya naman ginadgad ko muna tong gulaman. Pagkatapos ng 2 oras, lumamig na rin yung ating nilutong ice candy, kaya naman nilagay ko na rin yung mga ibang ingredients dyan. Condensed na buko pandan flavor, all-purpose cream at itong ating evaporated milk, yung mga sunod ko pang inilagay dyan bago ko nga yan balutin. Pinakahuli ko nga nilagay dyan itong gulaman na ginawa ko at hinalo-halo ko nga lang yan dyan hanggang sa tuluyang mag-mix yung mga ingredients. At tingnan nyo naman yan mga mare, ganyan ka-creamy yung ginawa kong ice candy at binibenta ko nga lang talaga yan sa halagang 5 piso. Ang dami pa rin talagang nagtatanong kung magkano daw ba talaga yung benta ko dito sa ice candy ginagawa ko. 5 piso lang talaga yan mga mare. At kung talaga daw ba na may kinikita pa rin ako dito dahil nga sa dami daw ng ingredients na nilalagay ko, hindi naman ako magpapatuloy gumawa ng ice candy kung wala talaga akong kinikita. Pero kagaya nga ng sabi ko sa inyo mga mare, hindi ganun kalaki talaga as in yung kinikita ko dito. Konti-konti lang pero okay na rin yun kesa naman zero. At madalas nga yung mga bumibili naman sa akin ay mga bata lang dito sa loob ng compound namin, kaya hindi rin kakayanin ng mga bata kung mamahalan mo pa sa 5 piso yung benta ko nito. Ang dami ko nga ding nababasa sa comment na humihingi ng ingredients at procedure kung paano ko ginawa tong paggagawa ko ng ice candy. Pero pasensya na talaga kayo mga mare kung hindi ko kayo ma-replyan dahil busy rin talaga ako sa trabaho ko. At kung gusto nyo rin talaga na matutunan tong paggagawa ng ice candy, panoorin nyo na lang yung mga vlog ko dahil nandun naman step by step kung paano ko ginagawa tong paggagawa ko ng ice candy mga mare. At kahit nga may trabaho na rin talaga ako mga mare, sinisingit ko pa rin tong paggagawa ko ng ice candy dahil nag-aarimonhan din naman ako sa kahit kaunting kita ko dito. Sa hirap ng buhay ngayon at sa mamahal na mga bilihin, talaga naman didiskarte tayo para kahit papaano ay kumita tayo araw-araw. Kaya naman mare, kung matagal mo na rin plano yung gusto mong gumawa ng ice candy ay umpisahan mo na rin yan ngayon na.